Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 22, 2023, Sabado sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 6, verses 1 to 7. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi nila sa kanila, Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote. Marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sabado po, huling araw ng ating pong ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa pagpapatuloy natin ng diwa ng Pasko ng Pagkabuhay, dahil ito po ay hindi lang nagtapos, hindi nagtatapos sa pagkabuhay ni Kristo, kundi ito ay napapatuloy sa pagbibigay ng hamon, pagbibigay ng misyon at pagpapasa ng responsibilidad at misyon sa mga apostol. At ang mga apostol naman na ito ay pinagpapatuloy na maituro at maipasa din ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang tungkol sa mabuting balita. At ito'y walang iba kundi si Kristo. Napakaraming gawain at hindi pa rin po ito natatapos magpasa hanggang ngayon dahil marami pa rin ang talagang nangangailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Maraming tao ang kumbaga deprived at walang hindi man nila gusto pero sadyang walang paraan para maipaunawa sa kanila at maipahayag ang mabuting balita. Kaya sa kahit anong pamamaraan, gamit ang makabagong teknolohiya, ay kailangan natin pagsumikapan na gawin ang ating pong bawat gawain sa kung ano at sa paanong paraan tayo makakatulong na magpalaganap ng mabuting balita. Kaya nga po sa ating kwento sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, ay hindi lang basta pagpapahayag ng salita ng Diyos at maituro ang pananampalataya sa mga tao, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya kay Kristong iisang anak ng Diyos. Pero siyempre, hindi kailangan at hindi dapat kaligtaan ang iba pang mga pangangailangan. Ito po ay realidad na kailangan makita. Kaya nga po sa simbahan talagang malaking kumbaga shout out ang aking nais na iparating sa mga naglilingkod sa simbahan dahil siyempre ang pinakaunang gawain ng isang pari ay magpahayag ng salita ng Diyos. Ang ibigay si Kristo na lutigate sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Pero nandun po ang isang realidad na hindi lang ito ang concern ng isang parokya,
Marami ang mga may sakit na nasa labas, hindi nakakapunta ng simbahan. Marami abala sa kanilang pagtatrabaho at hindi nila kilala pa si Kristo. Ang alam lang nila ay kung paano mabuhay, no? Isang kahig, isang tuka. At hindi po pwedeng yung ibang mga pangangailangan ay kaligtaan at manatili na lang doon sa mabuting yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung kaya, malaking tulong po ang mga volunteers, no? Ang mga naglilingkod sa simbahan na para makatulong at makatuwang, no? Kasi kung yung pari lang, hindi talaga ito kakayanin mag-isa. Ang malaking bagay po ang presensya, ang oras, ang talento, maging ang pinansyal na tulong ng iba para mai-provide at maibigay ang ilang pangangailangan ng mga tao, no, na sakop marahil ng isang parokya o kung ano man sa isang lugar. So kailangan din natin makita na may iba't iba rin tayong ginagampanan, no? Hindi natin pwedeng basta i-demand sa iba na ito, tulungan mo kami kasi ito yung gagawin namin, kundi kailangan natin makita ang kagalingan at pwedeng maibigay ng ibang miyembro ng simbahan para sa pangkahalatan, no? Yung holistic approach na pangangailangan ng mga tao sa simbahan. Ang simbahan ay hindi lang basta spiritual, kundi maging ang pisikal na pangangailangan kahit papano ay kailangan mapunan. Yung pangangailangan, may mga pangangailangan gamot, pangangailangan pagkain, at hindi sasapat yung salita ng Diyos na sabihin sa kanila na ito ang salita ng Diyos, ito ang kailangan, no? Pero yung realidad ay kumakalam din ang kanilang sikmura, nangangailangan pa rin sila ng pambayad ng pang-araw-araw na gastusin, no? Kaya pagtulong-tulungan, no? Dapat tingnan natin kung ano ang magiging bahagi mo, ano ang magiging bahagi natin sa pagpapalaganap at pagpapatuloy ng pagpapahayag ng salita ng Diyos nang hindi nakakaligtaan ang ilang pangangailangan na lutigit na mahihirap nating mga kapatid sa pananampalataya. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo.